panghuling topic. Ano ba yung panghuling topic natin? Si Kaufman, si Roque, si Digong, at si Hanilit. Alam nyo mga DDS at mga loyalista at Penklawan at Dilawan na mga nanonood sa akin sa akin ngayon, I will tell you straight to the point. Straight to the point na ito. Hindi nyo ba napansin si Kaufman? Hindi nyo ba napansin si Nicholas Kaufman na legal aid ni Digong? Hindi na po niya kayang pauwiin si Digong. Hindi na niya kaya resolbahan ang kaso ni Digong. Bakit? Sa dami-daming panahon, sa dami-daming araw na dapat i-google niya, maghanap ng ebidensya, pruweba, para mapalaya niya ang kliyente niyang si Digong, pero mas mataas pa at mahaba pa ang panahon ng pag-google niya kay Harry Roque at kay Hanilit. Bakit binigyang oras ni Kaufman si Hanilit at si Roque ngayon na instead na i-google niya sa kaso ni Digong kung paano niya palayain at paano niya idepensa ang kanyang kliyente? Hindi niyo ba napansin? Puro na lang siya pambiblame. Sinisisi na lang ni Kaufman si Harry Roque at si Hanilit ngayon. Diba? Hindi niyo napansin? Mga DDS, makinig kay Maharlika, nakapalitan na yan si Kaufman. Hanggat patuloy si Kaufman na nandyan, hindi makakalaya si Digong, maubos lang ang pera ni Digong. Hindi nyo ba napansin? Yes po, Ma'am Jericel Puno. Hindi nyo ba napansin? Hindi na kaya ni Kaufman. Puro na lang siya paninisi. Biniblame na lang niya si Roque. Hindi nyo napansin ito Basahin ko ngayon, mga kababayan. Ako gets ko agad Ilang araw na ito na binigyang pansin ni Kaufman kada interview niya sa mga news outlet sa Maynila, sa Pilipinas, puro na lang Roque, puro na lang Hanilit, puro na lang Roque. Bakit hindi siya mag-google? I-google na lang niya. Hanap siya ng paraan paano niya madipinsahan ang kanyang kliyente. Hindi yung idadahilan niya, dahil kay Harry Roque, kaya hindi makalaya si Digong, dahil sa suggestion ni Harry Roque na kalabanin ang Netherlands, kaya naka-epekto sa kaso ni Digong. Hindi po ganun yun. Bakit? Pinansin ba ng Netherlands government si Harry Roque? Or si Kaufman lang ang pumansin sa suggestion ni Harry Roque? Si Kaufman mas marami pang time na i-google o gambalain ang buhay ni Roque kaysa sa pag-google para sa pagdepensa kay Digong. Ito mga kababayan. Hindi nyo napansin? Puro na lang siya paninisi, puro na lang siya pagbi-blame. Ito, basahin ko yung People's Tonight. Ayan, Roque, Digong, at Kaufman. Alam nyo, kung nanood man sa akin mga DDS ngayon, i-advise nyo na si Sara palitan si Kaufman. Ubos ang pera ni Digong. Sa bagay, ang perang mabilis na pinanggalingan, mabilis din mawala. Bakit? Dapat pagbisihan ni Kaufman yung kaso kung paano dipinsahan si Digong, hindi yung mas busy pa siya doon kay Harry Roque at kay Hanilit. Una, is this Kaufman's style of blame game? Ayan, sabi ni Harry Roque si Harry Roque ang sumagot. 7,000 live viewers, like po tayo, pantay po natin yung like. Marami naman akong kaibigan na masaktan dyan, di ba, Ma'am Rosario Vicen? Is this Kaufman style of blame game? Sabi ni Roque, style ba ito ni Kaufman na maninisi na lang kasi hindi niya kaya na iligtas si Digong? Ma'am Bernadette, ayan, maraming salamat po ma'am sa yung 3 Canadian dollar super sticker. Di ba? Alam mo ba, Ken, si Kaufman na ang dating, ang dating lawyer ni Imelda Marcos? Rihani Albert. Actually, Sir Rihani Albert, yun nga, naging lawyer siya ni Marcos. Anong nangyari? Nanalo doon sa Amerika. Ang tanong, anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Ito yan, mga kababayan. Nagkainitan muli sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at Attorney Nicholas Kaufman. Lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersyal na pagputol ng rights ni Hanilit Abansenia or common law wife ni Digong. Sa isang panayam nitong Biyernes, August 1, tinawag ni Kaufman si Roque na isang irrelevancy. At sinabi na ang tanging pagsisisi niya ay ang oras na nasayang sa pagharap sa umano'y comical intrigues dala
ni Roque. 'Di ba? Sinisisi niya ngayon si Harry Roque na kung bakit hindi niya kayang iligtas si Digong, hindi niya kayang protektahan ang kanyang kliyente. Bakit kay Harry Roque siya tumututok? Iba naman ang kaso ni Roque at iba naman ang kaso ni Digong. Bakit isinisi ni Koopman ngayon? Kasi alam ni Koopman sa sarili niya na hindi niya kayang palayain at pauwiin si Digong, kaya nga hindi ako makapagilit eh. Yeah? Sa isang panayam niya, nadala daw ni Roque ang comical intrigues. Nilinaw din niya na walang hidwaan o personal misunderstanding sa hanay ng mga taong may mahalagang papel sa depensa ni Duterte na ikinabahala ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. What? Why me? Why am I the subject? Again of Mr. Nicholas Koopman, latest rank. Sabi ni Roque. Bakit ako na naman? Bakit ako? Ako ang pinag-initan ni Koopman. Sabi ni Roque. Sunod, is this Koopman style of blame game? Ito ba yung estilo ni Koopman na paninisi? Larong paninisi? Bakit? Kasi alam ni Koopman na hindi niya kaya. Siyempre, malaki na ang nagastos ni Digong dyan. Magkano ang acceptance fee niya? Magkano yung monthly niya? Kalahating bilyon na po. Mag-iisang bilyon na. Ikaw ba naman 150 million a month, may acceptance fee pa. So ito ba daw ang style ni Koopman na nang maninisi na lang, na instead na i-google niya kung paano ipapanalo si Digong, mas binigyan niya ng panahon si Harry Roque at pinag-initan pa si Hanilet. Nagbabardagulan kayo sa kabila ng kapayatan ni Digong, isang utot na lang mamamatay na, tapos nagbabardagulan pa kayo? Nagsisihan pa kayo? Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, palitan nyo na yan si Koopman. Hindi kaya ni Koopman palayain si Digong. Mark my word. Palitan nyo yan. Ang sabi pa ni Harry Roque, what? Why me? Why am I the subject again of Mr. Nicholas Koopman latest rank? Is this Koopman style of blame game? Tanong naman ni Roque at tinuligsa ang umano'y pag-iwas ni Koopman sa tunay na usapin sa suspensyon ng visitation rights ni Abansenia kay Digong. So sa kabila nito, iginiit ni Roque ang kanyang panalangin para sa tagumpay ng legal team ni Koopman. Bring former President Duterte home alive. The Filipino people are watching and waiting. Paano nga ipauwi nga ni Koopman si Digong na buhay sa Pilipinas kung mas binigyan kanya ng priority na gugulin kaysa sa magugol siya panglaban doon sa ebidensya ng mga biktima ni Digong? Kasi una, bigyan ko kayo ng aral, mga DDS, hindi ko kayo ang kalaban dito. Advisean ko pa kayo. Kahit grade 1 maiintindihan to. Una, mga kababayan, anong alam ni Koopman sa kaso ni Digong? Saan siya kukuha ng information? Sa kwento ni Sara? Sa kwento ni Hanilet? Sa kwento ni Pulong? Sa kwento ni Baste? Ni Kitty? Ni Elizabeth at ni Digong? Kay Roque? Kay Maharlika? Kay Alpotera? Di ba? Diyan siya kukuha ng information? Sige nga. Si Koopman po, hindi po siya Pinoy. At ever since, hindi po siya nakaapak sa lupang siningan, ang tawag dyan, silangan, or correct me if I'm wrong, land of birth. English yun sinilangan. Hindi siya nakaapak dito. At ever since, hindi siya nakaapak sa, tawag dito, oriented pearl. Sea of oriented pearl. In English ko na. Hindi siya nakaapak dito. Sinilangan. Sabi ni Ma'am Lexi. Diba? Tapos ngayon, magiging abogado siya ni Digong. Paano ngayon kung pupunta si Matubato doon at si Las Cañas? Kaharap si Koopman. Kasama si Attorney Maria Cristina Conte. At nandun si Digong. Matubato, Las Cañas, Conte, 3. Versus Koopman and Digong. Pag sinabi ngayon
nitong mga taga-ICC, totoo ba, Las Cañas at Matubato, na kayo ang inuutusan ni Digong na pumatay? Sasabihin ngayon ni Kopman, ay ni Las Cañas at ni Matubato, yes, Your Honor. Totoo po yan, Your Honor. Anong sasabihin ni Kopman? Paano kayo nakakasiguro na totoo? Kung ako kay Matubato at Las Cañas, isa lang sabihin ko, bakit? Attorney Kopman, nandun ka ba? Bakit, Attorney Kopman, nakaapak ka ba sa Pilipinas ever since? Wala na, talo na. Paano ipapanalo ni Kopman? Wala man siyang alam. Nung panahon ng patayan na yan, kumbaga parang gera ng Hapon, hindi pa ako pinanganak. Paano ko malaman na alam ko kung sino ang pumatay, sino ang leader at ano hitsura ni Yamashita, hindi pa nga ako pinanganak. Ganon din ang sitwasyon ni Kopman. Paano niya masabi na hindi totoong doon inilibing, hindi naman siya taga-Pilipinas. Hindi din siya nakapunta at hindi siya nakatira ever since dito. Para lang yan tinanong mo, sure ka na totoo yung kwento ng lolo mo na si Yamashita ang, general dyan sa pananakop ng Hapon? Siyempre, ang sasabihin ko ngayon, oo nga naman, paano ko masabi na si Yamashita ganito ang mukha? Hindi pa naman ako pinanganak at the time. Di ba? Ganon din mangyari kay Kopman. Paano niya may papanalo si Digong? Si Kopman hindi naman nakaapak ever since dito sa Pilipinas. Ngayon, paano niya matalo ang mga witness kung makikinig lang siya sa kwento ni Sara? Ito po kasi yan, Mr. Kopman. Pinagbintangan lang nila ang tatay ko, hindi po totoo yan. Wala pong quarry. Wala pong laod quarry. Hindi po totoo yan. Paano mapatunayan ni Kopman na hindi totoo? Galing kay Sara? Paano papaniwalaan ng hurado anak si Sara ni Digong? Dapat ang witness, hindi nila kaanong-ano. Di ba? Paano maniwala nga? Pag sinabi, wag po kayong maniwala, hindi po totoo na maraming pinatay nung presidente siya. Sinong papaniwalaan ni Digong? Sabi ni Pulong, sabi ni Baste. Paano sasabihin ni Baste at ni Pulong na hindi totoong maraming patay? Hindi nagsisinungaling ang ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, Rappler. Lahat po ng mga media outlet sa Pilipinas, may video po dyan. Kung ilan ang pinatay dito, salvage doon, tumba dito, tokhang doon. May mga video po yan. Yan po yung tinatawag nila na 15 hours video and audio footage. Di ba? Yun ang totoo. Paano nyo masagot ni Digong yan ngayon? Paano mapalusutan ni Kopman yan? Pangalawa, sabihin natin AI video yan na ipinakita ng ABS-CBN, TV5 at GMA. Ano yung mga sinabi ni Digong sa Quadcom hearing? Yung pag-amin niya. Huwag kayong tanga, mga DDS. Si Digong lang din po ang nagkulong sa sarili niya. Si Digong din po ang gumawa ng paraan kung paano hindi siya makauwi. Una, tinanggal niya ang Pilipinas, pagiging miyembro ng ICC. At pangalawa, inamin niya. Paano siya makauwi niyan? Ay, Diyos ko. Di ba? Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Ayan Inamin pa, niya may ebidensya. mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Di ba? Paano nyo pauwiin yan? Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing. May mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City. 4 na Chinese. Pinatay ko talaga. Putang ina niyo mga DDS. Paano nyo pauwiin si Digong? Kahit nga gumawa kayo ng isang batalyong Kopman dyan eh. Hanggat si Kopman hindi Pilipino, hanggat si Kopman hindi nakaapak sa lupa ng Pilipinas, hanggat si Digong nagsalita at inamin niya, putang ina, finish na. Paano nyo pauwiin yan? Ang isda, sa bunganga nahuli, hindi sa buntot, lo, diba? Ma'am Jericel Puno, o sir. Paano nyo pauwiin? Sa sobrang kayabangan.
Walang kwenta si Kaufman. British-Israeli si Kaufman, Briton. Hindi siya Pinoy. At higit sa lahat, hindi siya nakaapak sa lupang ito. Diba? Malinaw pa sa sikap ng araw. Makintab pa sa refleksyon ng noo ni Bato. Mama Rife, may galab shoutout po. Ngayon sasabihin ninyo, makakalaya si Digong? Uuwi si Digong sa Pilipinas, pantay ang paa, may bulak sa ilong, nakagarapon. Putang ina. Yeah? Yan ang totoo. O mga DDS, ano pinaglalaban ninyo? Sige nga, kung si Digong walang kasalanan at magaling, ba't hindi niya kayang iuwi ang sarili niya? Yeah? Ito pa. Ang problema, may tinamaan na dalawang yung nagluluto. Sinadya ko talang patpatayin. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Walang Ako due mismo process. Talagang Sabihin natin kriminal yung mga pulis, nagnakaw, nangutong, nang rape. Hindi dapat dinaan mo sa due process. Kinulong mo, inaresto mo. Yeah. But may sarili kang batas. Talo mo pa ang Biblia. Pinatay niya agad. Sa tingin mo hindi siya makulong yan? Makukulong siya. Bakit? Walang due process. Wala sa Philippine Constitution or sa saligang batas na kapag namaril ka, nang rape ka, nagnakaw ka, patayin ka diretso. Meron sa saligang batas ang due process. Yan po yung tinatawag na hulihin or arestuhin, kasuhan, ikulong, pag nanalo, laya, pag hindi nanalo, kulong, reklusyon perpetua. Hindi ba maintindihan ng mga DDS yan? Tapos sasabihin nyo, si Digong magaling. Putang ina. Saan banda? Diba? Saan banda magaling? Loso. Mga DDS, magalit man kayo't hindi sa akin, I will tell you frankly, wala nang pag-asang makauwi si Digong. Mark my word. Heaven o, silo po sa iyo ma'am. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Yeah. Ma'am Eva Nareta, hello po. Ma'am Raida, Nelson Pamindim. And kay John Paul Tutuken, bumaliktad na si Aimee at Marcoleta. Ayun, ayon sa nakarating sa akin po sir, sa mga narinig ko at sa mga statement ni Aimee at sa sabi ni Erwin Tulfo, pumayag daw si Marcoleta na litisin si Sara. At sabi mismo ni Aimee, ay hindi na daw makakalusot si Sara sa dami ba naman ng kaso, tambak-tambak na kaso. Alam naman daw po natin kung anong ending dyan sa impeachment na yan. Di ba? So yun lang ha mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Di ba? Jero de la Cruz, silo po sa iyo sir. Ma'am Lani Reyes, silo po. And kay Solomon, kulang pa ang natitira niyang buhay sa hatol ng kriminal na ginawa niya. Krimen na ginawa niya. Diba? Ayun. Seroj or Juris, silo po, mega love shoutout. Diba? Ito si Argo Bingot, gumagawa na Diyos ko, napakaraming dami account. Diyos mio Marimar. Argo Bingot, manahimik ka na lang. Yeah. So, yun lang po mga kababayan. Sa inyong lahat po dyan, hindi ko po kayo may isa-isa, 6,000 live viewer po dyan, no? Sir Tommy, Ma'am Nerissa de la Cruz, Wow Heavy Nose, ayan, Ma'am Maria Fi Palisok, Ma'am Winnie Artos, ayan. And, sino pa? Si Powerific, ayan, Ma'am Ems Kitikiti, Ma'am Ana Estrabon, Sir Ber Villanueva, Ma'am Marife, Sir Nelson Panimdim, ayan, hello po sir. And, kay Numi Parungaw, ayan, and kay Leonida Sizon, Hironi Mias, and may galab shoutout po, and kay PBJ Hawk, and Gavin 23, and kay Helen's Vlog Official, hello po sa inyong lahat, and kay Zui, ayan, may galab shoutout, may umuugang, may nagpaarbot daw, kaya ang tagal sa abroad. Nako, ayaw ko na magsalita. Alam nyo, asaan na kaya si Kateki?
Na-miss ko si Kateki, hindi ko na nakita. Alam niyo, naniniwala ba kayo mga kababayan sa isang kwento na sa kabila ng haba-haba ng pagsasama ninyo magkainlaban kayo? Totoo ba yan? Bago tayo mag-end, gusto ko lang itanong, naniwala ba kayo mga kababayan sa kabila ng haba-haba ng pagsasama ninyo magkakainlaban kayo? Yung kayo-kayo na lang, sa dalawa. Halimbawa, flight mo ngayon, kasama siya lagi. Flight siya doon, kasama siya lagi. Ultimo lipstick mo, ultimo eyeliner mo, ultimo tubig mo, siya na ang may dala. Hindi ka ba mai-inlove sa kanya? Diba? Ano po ibig sabihin ng luso? Sabi ni Ma'am Princess Paris. Ibig sabihin po ng luso, yung lo, yung animal, yung mga ganon. O, salit, expression lang po yung luso. Diba? Ako naniniwala talaga ako. Meron ako ipakita sa inyo mga kababayan. Yung isang, sabihin ko na lang. Yung, di ba merong Thailander na influencer na ang sabi niya, "Hello, Kateki! Tanoy! Kapkun Kanoy! I want that one. Kateki, take this bag." Di ba? Mga kababayan, totoo ba yon? Hindi ba kaya pwede na si Kateki at si Lustay nagkadibilo pa na sa haba-haba ng pag-travel nila dalawa lagi magkakasama? Ultimo nga siguro pati tulugan ni Lustay nandun si Kateki eh. Ang tatanong lang, hindi kaya ganon? Di ba? Sabi ni Motorbike, parang si Paul Jake at si Key Abad. Di ba? Hindi ba kaya ganon ang nangyari sa kanila? Kasi parang wala ng time si Lustay na umuwi sa pamilya. Mas may time pang mag-travel kasama si Kateki eh. Di ba? Siyempre si Kateki, Dax din yun. Oh, maganda katawan. Pogi. Kung sa panahon ng taglibog, taglamig, lalo na pag pumunta ka ngayon ng China o bandang Hong Kong, winter na. Siyempre, pag nilalamig ka at inabutan ka ng libog, diba? Hindi ba mangyayari yun? Diba? Sino ba yan si Kateki? Kayo na lang pong mag-search kung sino si Kateki, mga kababayan. I-search nyo sa TikTok, Kateki, lalabas yan. Yung ito, pakita ko sa inyo, si Kateki, yung Thailander, itong mga DDS, gagawaan nyo naman ng kwento ito, Kateki. Ayan na. Ano si Lisa? Kateki, you want something for Ayan si today? Kateki. I can buy for you. We can buy. This is so cute for you. You want? For ski? I want R. I want R. You take R? Take R. Oh my god. Ang Kateki. So beautiful. Oh my god. The green one? Yes. The green one. Ayan si Kateki, naka-face mask. Tapos naka-shade sa likod, bodyguard. Ayan si Kateki. Oh my god. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สมัยดีไหมครับน้อง